Alam mo ba? Ramdam na nga ng ilan nating kababayan ang pagsapit ng tag-init sa ating bansa. Kaya ang iba, nagplaplano na ng bucket list kung saan gaganapin ang mga get-together at family outing. Pero, paalala lamang, kapag sobrang init ng panahon, maraming tao ang nagiging biktima ng heat stroke. Ito ay isang malubhang kondisyon na nangyayari kapag sobrang taas ng temperatura ng katawan. At kapag hindi agad na agapan, maaaring magdulot ito ng pagkahilo o kamatayan. Pero, paano nga ba ito nangyayari? Ang heat stroke ay madalas na nangyayari kapag ang isang tao ay matagal na nabilad sa araw o nag-eehersisyo sa mainit na lugar na walang sapat na tubig sa katawan. Ang mga sanggol, matatanda at mga may sakit ay mas delikadong tamaan nito. Hindi lang ngayon nagsimula ang problema sa heat stroke. Matagal nang naitala ang mga kaso nito. Katunayan, una itong inilarawan ng sinaunang Greyogong doktor at pilosopo na si Hippocrates noong 400 BC sa kanyang mga akda. Dito, sinasabi niya na ang heat stroke ay dulot ng labis na pagbibilad sa araw at nagdudulot ito ng lagnat at kumbulsyon. Anya, isa raw sa mga lunas nito ay paliguan ng malamig na tubig ang pasyente. Pero sa lumalalang epekto ng climate change, mas nagiging madalas ang matinding init ng panahon, lalo na sa mga bansa tulad ng Pilipinas na may tropical climate. Noong unang quarter ng taong 2024, ayon sa Department of Health, tinatayang nasa mahigit 70 katao ang tinamaan ng heat stroke at karamihan sa mga ito ay nasa edad 12 hanggang 21 taong gulang. Ayon sa mga eksperto, ang heat stroke ay nagiging madalas tuwing tag-init o El Niño season. Kapag sobrang init, mas mabilis maubos ang tubig sa ating katawan, kaya mas madaling ma-dehydrate at mahilo. Pero, ano nga ba ang mga dapat gawin para maiwasan ang heat stroke? Una, uminom ng maraming tubig para manatiling hydrated. Pangalawa, iwasan ang pagbibilad sa araw ng matagal, lalo na tuwing tanghali kung kailan pinakamainit ang panahon. Pangatlo, magsuot ng mga magagaan at preskong damit para mapanatili ang tamang temperatura ng katawan. Kapag tinamaan naman ng heat stroke ang isang tao, ilagay sa isang lilim o malamig na lugar ang pasyente at tanggalin ang damit nito. Kumuha ng basang tuwalya at ipahid ito sa pasyente, lalo na sa kilikili, singit at leeg. Kung maaari, paypayan ito para mapawi ang init. At pinakaimportante, tumawag ng ambulansya para madala ang pasyente sa pagamutan. Sa patuloy na pagtaas ng temperatura sa buong mundo, mas dapat maging alerto ang mga Pilipino sa heat stroke. Ngayon, alam mo na!